2024 nung nagsimula akong mag-van life dito sa Pilipinas, gamit natin itong ating mini camper van. At nakarating na tayo mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. Nakakita na din tayo ng magagandang kapatagan, kabundukan at karagatan. Naranasan na natin ang tag-init at tag-ulan. Ma-stranded sa pier, matulog sa tabi ng kalsada at kahit sa tapat ng sementeryo pa. At sa loob ng 2 taon na paninirahan ko sa aking sasakyan ay isang tanong lang din ang palagi kong naririnig sa comment section. Ito ay, paano nga daw ba mag-van life sa Pilipinas? Bakit ko pinili ang ganitong klaseng buhay? At paano natupad ng pag-van life ang simpleng pangarap ko na maikot ang buong bansang Pilipinas? Lahat yan at iba pang mga katanungan na galing sa inyo ay sasagutin natin dito sa ating Van Talks episode. Good morning everyone and welcome back to The Van. This is Lem Official Outdoor, a travel content creator na nakatira sa loob ng isang van. At ngayong umaga ay nandito tayo sa favorite spot ko dito sa lugar kung saan ako isinilang. Sa mga recent episode natin ay nakita ninyo na sumasagot tayo ng mga common question na galing sa inyo. Katulad ng paano tayo nagdo-drone habang nagmamaneho sa kalsada, paano tayo nagkakakuryente dito sa loob ng van, and so on and so forth. Ginawa natin yung mga episode na yun dahil nag-gather tayo ng data. Meron kasi akong isang episode na gustong simulan dito sa ating YouTube channel. Yung idea na to ay nagsimula pa way back 2024 nung nagsimula akong mag-ikot dito sa Pilipinas gamit ang aking van. Parang sabi ko noon gusto kong magsimula ng isang series kung saan sasagot lang tayo ng mga common question na galing mismo sa inyo. At ang series na to ay tatawagin natin na Van Talks episode. Etong Van Talks series natin ay isang usapan, kwentuhan, or parang mini podcast na din na lahat ang topic ay patungkol lang sa loob ng isang van. Paano manirahan dito, paano car camping, basta patungkol sa sasakyan at pag-adventure sa Pilipinas, lahat yan ay matatakel natin dito. Madaming episode ang nakaplano akong talakayin dito, katulad ng paano ako naliligo sa van, paano ako nakabili ng van, paano mag-van life sa Pilipinas. Napakadaming tumatakbo sa isip ko, pero ayoko siyang suluhin at gawin na base sa isipan ko. Gusto ko kasama kayo. Kaya't mostly ng mga tanong natin dito at mga topic ay manggagaling mismo sa inyo. Kaya't kung may mga tanong kayo na about sa pagbaban life, pagta-travel sa Pilipinas, pwede nyong ilagay sa comment section at baka yan na ang susunod na ma-feature dito sa series natin na to. Pero ang topic lang natin ngayong umaga ay isa sa number 1 question na nare-receive ko ay paano nga ba magsimulang mag-van life dito sa Pilipinas? Bakit madaming Pilipino ang nagkaka-interes sa ganitong klaseng lifestyle? At ano nga ba yung mga pagkakamaling ginawa ko nung nagsisimula pa lang ako sa pagva-van life dito sa Pilipinas? Matatakal na din natin dito ang mga expectation versus reality, pati na din kung ano ang mga benefit kapag sa loob ng van ka nakatira. You'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. Gotta get down to get up again. May mga tips and tricks din akong ibibigay sa inyo para sa mga tao na gustong magsimula sa pagva-van life or pagka-car camping. Ikwento ko na din sa inyo kung paano binago ng pagva-van life ko ang perspective ko sa buhay, kung paano ko tignan ang kaligayahan, at kung paano ko tignan ang mga material na bagay. Lahat yan ay ang mga pag-uusapan natin dito sa ating pinakaunang Van Talks episode. Treat your mother like she's made of gold. After all she brought you here. Para simulan ang episode natin ngayon ay sagutin muna natin ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang van life? Ang van life ay isang activities na ginagawa kung saan kino-convert ang isang sasakyan para maging isang maliit na tahanan. Mostly ng mga conversion na makikita nyo online ay gumagawa sila dito ng sarili nilang higaan, lutuan, pati na din mga office at CR. Dumedepende ang setup sa pangangailangan mo. Dumedepende ang setup sa kung ilan ang sasakay at titira dito. Most of the time, kaya kino-convert ang mga sasakyan sa ganitong mga setup para makapag-travel tayo ng malayuan or matagalan. Yung tipong komportable ka na sa loob ng iyong sasakyan. Pwede ka ditong matulog, pwede kang maligo, at pwede ka ding makapagtrabaho dito.
Kung sisilipin natin, ang ibang mga bansa dito sa ating mundo ay sobrang established na ng van life community, as in may designated na silang campsite, may designated na sila na mga lugar na pwede mong paghintuan sa gabi at makatulog dito. So talagang recognize na nila ang van life. Dito sa Pilipinas, wala pang ganyan. Most of the time ay matutulog ka sa mga raw spot na katulad nito or sa mga tabi ng kalsada. Yun ay ang perspective ko dahil umiikot nga tayo sa buong Pilipinas. Or pwede din tayong humanap ng mga glamping site or car camping spot, which is medyo may pagkakaiba kasi yun na matatakil natin mamaya na patungkol sa pagkakaiba ng van life at ng car camping. Anyways, isa sa mga common question na maririnig natin ay bakit nga ba nahihilig ang mga Pilipino sa ganitong klaseng lifestyle sa pagva-van life? Kung ako mismo ang sasagot nito ay simpleng-simple lang ang isasagot ko sa inyo. Wala akong idea. Pwedeng dahil uso lang or pwedeng dahil gustong mag-travel ng mga tao or hindi ko alam yung perspective nyo. Kasi pag sinabi nating van life, ito po ay counterculture dito sa ating bansa. Counterculture, ang ibig sabihin po nito ay namumuhay ka or nag-iisip ka ng mga bagay na hindi nakasanayan sa ating bansa. Katulad yan mismo ng van life. Hindi naman natin nakasanayan na tumira sa loob ng van. Nakasanayan natin, tayong mga Pilipino, na bibili tayo ng lupa, tapos magpapatayo tayo ng bahay, tapos doon tayo maninirahan. Well, si van life kasi, kaya siya counterculture kasi hindi mo susundin yung kulturang ganon kung di gagawa ka ng isang pot na magko-convert ka ng isang van at gagawin mong bahay. Kaya siya counterculture. Pero kahit ganon ang kultura natin dito, alam nyo bang sobrang dami ang mga benefit na makukuha mo sa paninirahan mo sa loob ng isang sasakyan or pagva-van life? Isa-isahin natin yan. So ayun, isa sa mga benefit ng pag-van life ay freedom to travel. Ito yung isang bagay na sobrang ma-appreciate mo kapag nagva-van life ka na. May kalayaan ka talagang mag-travel sa Pilipinas. As in, kahit saan ka pumunta, saan mo maisipan, saan yung gusto mong puntahan, basta kaya ng sasakyan mo, pwede mong puntahan kasi may freedom to travel ka palagi. Yun talaga yung number one benefit ng pagva-van life. Kaya naman, kung titignan nyo ang buhay ng mga katulad ko sa social media, ay parang ang sarap lang ng ginagawa namin. Travel lang kami ng travel. Well, hindi din kasi may mga problema din tayong kakaharapin at pag-uusapan maya-maya lang. Pangalawang benepisyo, ito yung isa sa low cost na pagta-travel sa Pilipinas. Well, technically, pwedeng mag-agree kayo sa akin dito or hindi, pero sasabihin ko sa inyo kung bakit ito low cost. Kaya ako siya nasabing low cost of traveling the Philippines dahil kung titignan natin ang kultura natin, ang nakasanayan nating pagta-travel ay pupunta tayo sa isang lugar, tapos magbabayad tayo ng hotel, pamasahin natin, pagkain natin and everything. Tapos pagkatapos ng mga 3-4 na araw, nakaka 20,000, 30,000 na tayo, di ba? Ganun kamahal mag-travel ng regular dito sa Pilipinas. Pero kapag nagva-van life ka, sobrang minimal lang ng gastos mo. Kasi nandito na sa loob na ng sasakyan mo yung bahay mo, dito ka na matutulog, dito ka na magluluto, dito na lahat. Kaya halos yung puhunan mo na lang yung ginagawa mo. So kung tatanungin nyo ako magkano yung nagagastos ko per month sa paninirahan ko dito sa loob ng van is 20,000 pesos ang budget ko sa loob ng isang buwan para mabuhay dito sa loob ng isang van. Kung titignan nyo, kasama na dyan ang aking gastusin sa pagkain, gastusin sa gasolina, tawid sa roro, pati maintenance na din. Minsan sobra pa yung 20,000 pesos sa loob ng isang buwan. And in comparison, nung nakatira ko sa isang bahay ay umaabot yung gastos ko ng 25,000 pesos per month, which is mas mababa pa pag nandito ako sa sasakyan. And take note na yung 25,000 pesos, napakadalang kong maubos nun. Minsan umabot lang ako dyan ng 12,000, 15,000 pesos. Ganun lang kaliit yung nagagastos ko sa loob ng isang buwan. Pero sa tingin ko maganda kung gagawa na lang natin ng ibang topic yung mga gastusin natin dito sa loob ng sasakyan. Kasi mga benefit pa lang naman itong pinag-uusapan natin eh. Mahaba pa yung tatalakayin natin. Maisingit ko lang din na tanungin pala kayo kung nagugustuhan nyo ang ganitong klaseng content para malaman natin kung gagawin pa ba natin to sa mga susunod na episode. Lagay nyo sa comment section yung mga thoughts ninyo at mga katanungan dahil baka yan na ang susunod nating maging topic dito sa ating Van Talks episode. Pangatlong benefit ng pag-van life ay unlimited dito yung adventure and exploration mo. Dahil pwede kang mag-chase dito ng sunset, sunrise, pwede ka din gumawa ng mga surfing video mo or anything na activities na maiisip mo ay pwede at papasok dito. Kaya minsan nakikita talaga sa social media na masarap ang buhay ng van life. Kasi nga, papasok din dyan yung panglima nating benefit, ang flexibility ng ating lifestyle. At sa tingin ko kaya siya flexible dahil pwede kang magtrabaho anytime dito sa loob ng van or pwede ka ding mahiga lang anytime na gustuhin mo. Matulog ka lang. Ang sarap kaya minsan gumising ng wala kang gagawin, yung wala kang hahabulin, i-enjoy mo lang yung magandang view. Yun, isa yun sa mga benefit dito. Ito pala yung napakagandang view natin, may nangingisda dyan. Tapos
Yun. Pero tandaan ninyo na lahat ng mga bagay na sinabi kong benepisyo dito ay pwedeng maging expectation lang sa iba dahil may mas mahirap na realidad talaga kapag ganitong klaseng buhay ang pinili mo na mamaya mapag-uusapan natin. Pointers number 2, how to choose a vehicle. Dito medyo nagkakatalo-talo ang mga tao. Kapag kasi nagbabasa-basa ako internet, sinasabi ng iba na kaya daw siya tinawag na van life, dapat daw van lang. Pero ang dami ko pong nakita ng mga setup na bus. So ibig sabihin ba hindi sila van life? Bus life ba sila? May mga nakita din ako na sinet up ang pick up. So ibig sabihin ba pick up life sila? Ganun ba dapat? So I think hindi mo siya ma-generalize ng dahil lang sa isang sasakyan or dahil sa classification ng sasakyan. I think ang idea ng van life ay kahit anong klaseng sasakyan ka, basta yung lifestyle mo ay pumupunta or pasok dito, matatawag kang van lifer. So basta nakakatulog ka dito, naninirahan ka dito, nakakapagluto ka dito, papasok dyan na isa kang van lifer. But anyways, eto pala yung mga classification ng sasakyan na pwede nyong pagpilian. Number 1, eto ay ang sasakyan na katulad ng sa akin, ang minivan. Sobrang nauso ang mga ganitong klaseng sasakyan dahil uso naman talaga to sa Japan, napunta lang dito sa atin sa Pilipinas. So pag nakita nyo ang history ng mga minivan na katulad nito ay basura lang ito, nagaling sa Japan. Pag nakita nyo yung mga tambakan yan, sobrang mga bulok-bulok talaga yan, kaya tinatawag minsan na basura itong ating sasakyan. Pero kapag ka naiayos yan, sobrang ganda pa ng mga makina niyan, lalo na kapag ka natsyempohan mo talaga yung maayos-ayos na builder. So katulad nung sa akin, from Luzon, Visayas and Mindanao, naikot ko na siya at wala naman akong naging problema. Lagi naman niyang naakyat yung mga bundok, natatawid yung mga ilog kung may mga ilog man, at yung mga adventure hindi naman ako iniiwan. So kaya number 1 ng minivan kasi para sa akin entry level siya, maliit, komportable, tapos mura, at parang ito yung pwede mong maging entry level para makapag van life talaga. Katulad ko, na-convert ko itong aking minivan into a camper van na ngayon may higaan tayo, may tulugan tayo, at nakakapag-travel tayo sa Pilipinas. Yun lang naman talaga yung idea eh. Hindi mo kailangan ng sobrang gandang rig para magsimula or sobrang gandang sasakyan na camper van para magsimula kang mag van life. Ang kailangan mo lang talaga magsimula. Yun, dahil tandaan po natin na ang chine-chase naman natin ay yung adventure at yung freedom. Kung naalala ninyo, dito sa channel natin nagsimula tayo bilang cyclist. So nagbike tayo sa buong Pilipinas. Kaya medyo hindi na bago sa akin yung ganitong klaseng buhay dahil eto, sa van sobrang komportable ko na. So medyo nagkakahawig din sila sa parte na yun. Pangalawa, mga SUV setup. Ang dami ko na pong nakitang mga rig na pang SUV. Yung iba nilalagyan lang ng rooftop tent. So wala lang conversion. Basta yung SUV mo, SUV yan. Tapos pag matutulog ka na, dun ka na lang sa taas ng rooftop tent. So pwede nyo din gawin po yan. Pangatlo, dito na pumapasok yung mga pick-up campers. So napakadami din po sa social media niyan, hindi ko na kailangang i-mention. May mga makikita kayong setup kung saan inaayos nila yung kanilang mga pick-up na drop side para maging isang camper van or camper pick-up. Parang ganun siya. Pero sa ganitong setup kasi medyo mas lessen yung space mo. Pero ang advantage kasi nito, most likely 4x4 na sasakyan ang magagamit mo. So makakapasok ka sa mga off-road, mga trails na hindi napapasok ng mga karaniwang van na katulad nitong sa akin. Pero 4x4 to eh. Kaya yun, ipapasok lang din natin sa kung saan-saan. Pangapat natin sa listahan ay ito yung sikat na sikat sa social media, ang mga artista van. So napakadami ko na pong nakitang setup ng artista van at sobrang ganda kasi pwede kang tumayo sa loob. Sobrang komportable ka dito sa loob ng mga ganitong sasakyan. Pero as of now, ang isang bagay na mapapansin nyo doon ay mahirap siyang i-park, mahirap din siyang ipasok sa mga looban. Pero yun nga, nasa sa inyo na lang din. Katulad ng sabi ko sa inyo sa simula ng video na to, ay depende yan sa gamit at kung ilan yung sasakay at kung saan mo dadalhin or saan mo gagamitin yung sasakyan mo. So doon ka magbase sa pagpili ng vehicle. Kasi pwede mong piliin yung pang-anim natin sa listahan or pang-5 yata. Ito yung mga bus or minibus. So napakadami ding mga ganyang setup dito sa Pilipinas kung saan mga bus naman yung nakita nating i-convert into home on wheels. Pero again, may mga disadvantage habang lumalaki yung sasakyan natin. Unang-una, lumalaki din yung mga gastos natin dyan. Yung pagbili natin, mas magiging mahal. Yung pagko-convert natin, mas nagiging mahal. Pati na din yung pagtawid sa mga barko ay mas nagiging mahal. Ang tingin ko, isa din yun kung bakit na-consider ko ang minivan na gamitin sa pagta-travel dito sa Pilipinas dahil napakamura niyang gamitin. So, ibig kong sabihin, ang mura niyang itawid sa mga ferry from one island to another, lalo na dito sa ating bansa ay napakadaming mga isla. Kaya isa siya sa mga na-consider ko talaga nung bumili ko ng van. Pero kung tatanungin po ako, kung bibili ako ng mas malaking van, definitely ang isasagot ko ay yes. Bakit?
dahil medyo maliit na po ito para sa mga gamit at pangangailangan ko at the moment. Pero it's a good run na din na nagamit natin itong ating minivan for 2 years na ngayon na nagva-van life dito sa Pilipinas. Wala naman akong reklamo doon at kontento ako sa minivan ko ngayon. Kung akong tatanungin, gusto ko ba ng mas malaking van? Ang sagot ko po ay oo. Bibili tayo niyan pagdating ng araw. Kaya pwede nyo bang i-like muna yung video para naman magkaroon tayo or makaipon tayo ng pambili ng mas malaki nating van. Additional tips na lang ito ay pwede nyong gamitin itong mga sumusunod na sasabihin ko para makapili kayo ng sasakyan nyo or ng van na gagamitin nyo pang convert into a camper van or car camping. Something na ganon. Una ay gamitin nyo yung sasakyan na meron kayo. Kung may available ng sasakyan dyan, yun na lang yung gamitin nyo. Huwag na kayong maghanap ng iba. Pangalawa ay fuel efficiency. Self-explanatory na lang yan. Pero sobrang laking bagay niyan. Kapag katipid ang sasakyan mo katulad ng sa akin, sobrang makakatipid ka din sa daan at mas madami kang lugar ng mapupuntahan in total or in general. Kasi sa akin kaya nasusustain ko yung ganitong lifestyle kasi mura yung gas ng sasakyan ko eh. Kahit mag 100 pesos yung gas dati, nakakapag-travel pa din ako. Kasi yung 2,000 pesos ko, ang layo na nang nararating nun sa isang full tank ko kung ikukumpara natin sa mas malalaking engine. But again, yun nga, depende yan sa inyo. Pero yun yung isa sa mga bagay na pwede nyong i-consider or dapat nyong i-consider ang fuel efficiency ng sasakyan na pipiliin nyo. Additional tip, kung talagang gusto mong pasukin ang pagva-van life at may napili ka ng sasakyan, hindi lang yung sasakyan yung kailangan mong budgetan. At eto na yung pangatlong pointers natin. Budgeting breakdown. Dito sa budget breakdown, dito na papasok yung mga bagay na parang hindi mo na consider kapag ka magva-van life ka dito sa Pilipinas. Una nga dyan ay registration ng ating mga sasakyan. So napakahalaga niyan para legal tayong makabiyahe sa ating mga kalsada. Tapos pangalawa na din dyan ay yung conversion cost. Ito naman yung magkano yung gagastusin natin or yung ilalaan natin na budget para makapag-set up dito sa ating mga sasakyan. Tapos pangatlo ay yung mga camping equipments. Ito yung mga bagay na kakailanganin mo para makasurvive ka sa daan katulad ng butane, mga gamit panluto, pangkain, camping stove, camping gears, anything na pasok sa camping ay pwede mong bilhin para magamit mo dito sa loob ng van dahil basically kapag nagva-van life ka parang nagka-car camping ka na din. But again, may pagkakaiba sila na pwede nating matakal yung pagkakaiba niyan sa mga susunod siguro nating episode. Pagdating sa usapin ng conversion ng sasakyan, sobrang laking usapin din talaga nito or ng topic na to. Pero dito sa aking mini camper van, ang nagastos ko po dito all in kasama ng electricity, lahat ng nakikita nyo dito ay umabot lang po yan ng 30,000 pesos. So buo na yan, 30,000 lang lahat yan. Hindi lang kasama yung mga appliances katulad ng TV, katulad ng mga power station kasi yan yung isa sa mga mahal na bibilin mo sa pagva-van life. And yes, essential yan. Mamaya matatakal natin yan, yung mga van life essential. Eto, tanong, magkano yung budget na kailangan mo para mag-convert ng isang van into a camper van? Well, ang sagot dito ay sobrang wala. Wala kang pwedeng isagot dito na tama at mali kasi dedepende yan sa kung ano yung gagawin mong setup. Pero pwede ko kayong bigyan ng breakdown. Siguro 50,000 to 100,000. Ito yung budget setup na pwede mong mabili. Sa 100,000 kasi pasok na itong ating mini camper van. Bakit? Kung 30,000 lahat nung nagastos ko dito sa setup, yung kama, yung higaan, yung mga ilaw, ang magpapamahal dyan ay yung power station. Dahil kahit ganyan lang yung setup natin, kailangan pa din natin ng malaking power station. And yung power station na gamit natin, I think parang nasa 67,000 yata ang isang ganito or mga ganon, something na ganon. Yung gamit ko kasi ay DJI Power 2000 at meron tayo nitong tatlong power station yung ginagamit ko, but basically meron tayong 5, yung DJI Power 1000, Power 2000, Power Mini, Blue Yeti AC200L, tapos etong Blue Yeti na maliit, eto, ayan. Pero meron pa tayong isa pa na EcoFlow pero hindi ko na siya dinadala kasi sobrang dami ng space. At yung 5 power station na yun, ang total nun ay nasa 6,896 watt-hour. So sobrang laki kung titignan ninyo. Pero sapat lang yun para mapatakbo itong ating camper van ng 7 days. So isang linggo akong hindi magcha-charge at isang linggo akong nasa off-grid. For example, nandito ako sa campsite na to. Kahit isang linggo ako dito, buhay pa din ako. And kung tutuusin, yun na yung pinakamabilis. Minsan kasi napapaabot ko siya ng mga 10 days, 8 days, ganun. Depende sa usage ko. Pero most likely, ang malakas lang naman kumain sa akin dito ay yung ating portable na ref. Pero maliban doon, yung mga pagcha-charge na lang naman yung kinukonsume ko. And mamaya pag-usapan din natin kung paano mag-charge ng mga power station habang nasa daan. Anyways, balik tayo sa budget ng conversion. Kung gusto mo ng medyo mas malaking van tapos medyo kompleto na, medyo maganda na, siguro mga
mga 200,000 pasok na yan. Tapos yung mga 400,000 pataas, yan na yung pang artista van, pang kumpletong setup na. May mga nakilala ako sa mga campsite na artista van yung gamit at most likely umaabot yun ng mga 300 to 50,000 hanggang 400,000, ganun yung budget nila. So again, depende pa din sa gamit nyo, depende sa equipment na dadalhin nyo. Kasi kung power station pa lang yung pag-uusapan ay yun ang isa sa pinakamahal na mabibili natin or kailangan nating budgetan din dito sa loob ng ating van. Okay, number 4 sa ating pointers ay ito yung Van Life Essential Setup. Ito yung mga bagay na hindi pwedeng mawala kapag magva-van life ka sa Pilipinas. So kaya siya essential. So una dyan ay kama or matutulugan sa loob ng sasakyan. Sobrang given yan. Pangalawa, sobrang ito ang underrated sa lahat ng pagva-van life. Yung storage natin. Kailangan nating ma-maximize yung mga storage na ilalagay natin sa loob ng ating van. And to give you a perspective, ito yung mga storage ko dito sa aking camper van. Una, meron tayo nitong pull out. Ito yung storage kung saan nilalagay natin yung mga pang kitchen natin, pang outdoor kitchen, lutuan, tapos mga plato, lahat nandito, mga pangkape natin. Dito natin inilalagay sa drawer na to. Tapos, meron din tayong pantry or stock room. Ito po siya. So, wag nyo na lang itong pansinin kasi mag-change oil ako mamaya. Dito sa loob nito, nakalagay yung ating mga stocks katulad ng sabon, mga grocery natin. Dito po yan lahat nakalagay. Yung taas, mga ano naman natin yan, condiments natin. Dito sa gilid ng ating van ay storage naman natin to, katulad ng mga tools na kailangan nating i-access ng mabilisan, pang electrical, kasi ilang mga camping gears na katulad ng hammock, bedsheet, tapos mga tarp. So lahat ng mga basic needs na pwede nating magamit within the day or mga kailangan ng mabilisan, dito natin siya nilalagay. Dito naman po sa kabilang side, dito nyo naman makikita ang ating mga damit. Makikita nyo na sobrang konti lang ng damit natin ngayon kasi nagpa-laundry pa tayo. So yan, nandito lahat ng storage natin. Nandiyan ang boxer short, pati damit natin. Tapos dito sa ilalim ng kama, yan, may mga storage pa ako dito. Ito ang ating lamesa, mga gamit katulad ng impact grill, tapos pang jump start. Tapos meron pa dito, papakita ko na lang siguro sa screen, may space ako dito sa pwesto na to mismo na pinaglalagyan ko naman ng mga iba't ibang tools na pang sasakyan. Dito ko siya inilalagay para nakatago kasi hindi ko naman siya palaging kailangang ma-access. Dito sa ating driver seat, may mga ilang storage dito, pang resibo, yan, mga kung ano-anong gamit. Tapos dito, tsaka yung ibang gamit din, nandito siya sa harapan dahil wala namang nakaupo dyan. Tapos may storage din tayo dito sa taas. Most probably or most likely ito lang yung nilalagay ko dyan pang blindfold dito para pag natutulog tayo ay may privacy tayo. So yun yung storage ko at sobrang halaga niyan kapag magva-van life ka. Kailangan ma-organize mo yung gamit mo para kung ano yung kailangan mo madali mo lang siyang kunin. Dapat hindi yan gulo-gulo. Kapag yung mga damit mo nasa magkabilang side, so mahirapan kang maghanap. Kailangan lahat ng gamit na nasa isang container, lahat ng pang electrical, lahat ng power tools, magkakasama na siya doon. Papasok din dito sa Van Life Essential natin or Van Essential setup natin ang ating mga electric fan, ang ating lighting, pati na din yung ventilation ng ating sasakyan. Siguro gagawan na lang natin ng ibang usapin about dyan. At syempre, hindi din mawawala sa essential na bagay na kailangan natin sa van ang ating mga power station. Ito kasi yung nagsisilbing kuryente natin sa daan or baterya habang tayo ay nagmamaneho or nag-van life dito sa ating bansa. So basically, nasabi ko na sa inyo kanina yung mga power station na gamit ko. May mga review po ako niyan sa ating channel. Pwede nyong i-check dito. Panoorin nyo isa-isa kung anong power station ang pwede at babagay sa inyo. Dedepende yan sa laki ng kuryenteng kailangan nyo at sa laki ng budget na kaya nyo ding ibigay para sa isang power station. Nga pala, sa power station, actually meron siyang mas murang paraan para makabili ka nito. Ito yung pagsiset up mo ng sarili mong battery system or electrical system na bibili ka ng battery, bibili ka ng MPPT, ng solar charge controller, etc. So pwede nyong i-research na lang yan kasi sa akin, kung ako ang tatanungin at bago ka dito sa ganitong klaseng buhay, I think power station yung the best. Yung pagko-convert ng mga battery ay pwede mo namang gawin yon kapag natutunan mo na or kung talagang medyo tight yung budget, mas mura kasing mag-set up, mag-build ng sarili mong electrical system kaysa bumili ka na ng buo. So, yon, additional information lang yon. At dahil na pag-usapan na lang din naman natin ang mga power station at electrical supply, pag-usapan naman natin ngayon yung isa sa pinaka-common question na itinatanong din sa akin. Yun ay, paano ko nga daw ba charge yung mga power station natin? Dahil nga sa power station ang mga ginagamit natin, meron tayong tatlong paraan para ma-charge ito. Una ay pwede sa ating mga solar panels.
gumagamit ako dito ng tinatawag natin na portable solar panels para pwede lang natin siyang itago anytime and anywhere. Tapos pag kailangan na natin siyang ilabas ay hugutin lang natin to tapos i-unfold natin. Pangalawa natin ay meron tayong tinatawag na DC-DC charger. Ito yung paraan kung saan habang tumatakbo ang ating van ay nagcha-charge itong ating mga power station. So may nagawa na akong video about dito. Tapos, pwede nyo nalang panoorin dito kung paano yan i-install at kung saan nyo pwedeng mabili. Pero ang tawag po dito ay DC-DC charging. Kung saan yung sobrang kuryente ng ating van ay i-convert niya yon para ma-charge yung ating mga power station. Ganun siya kasimple. Pero napakabisa nun dahil kapag nagva-van life ka, I think isa sa mga i-recommend ko, kailangan meron kang tatlong paraan para ma-charge ang iyong mga power station. Una dyan yung AC, yung wall outlet na saksakan. Tapos pangalawa, hindi dapat tumawala yung DC-DC charger. Tapos pangatlo yung solar panel. So bakit tatlo? Kasi hindi laging available ang AC wall socket. Kaya kapag walang wall socket, wala kang mapagsasaksakan katulad ng lugar natin ngayon. So pwede kang magkaroon ng dead battery. So wala kang kuryente habang nagva-van life. Pangalawa natin dito, yung DC-DC charger, hindi pwedeng ito lang din yung gamit mo dahil hindi everyday tatakbo yung sasakyan mo. Kaya hindi ka everyday makakapag-generate ng kuryente. So kapag katulad ng panahon natin ngayon na nakastock lang yung van, wala tayong na-charge ng kuryente at dun pumapasok yung mga solar panels natin. Kapag ka may solar panels ka, kahit nakapark lang yung iyong sasakyan, ay pwede kang makapag-harvest din ng charge sa ating mga power station. Pero again, hindi din to isang reliable thing dahil katulad ngayon, makulimlim yung panahon, kahit maglatag tayo ng solar panels ay wala tayong maha-harvest. Kaya best option talaga na meron ka ng tatlo na to. Kung sakaling walang available na AC charging, meron kang available pang dalawa. Pwedeng solar panels or DC charging. Kapag wala yung isa, may available ka pang dalawa. Or sabihin na natin na wala yung dalawa, may available ka pa na isa. Or sabihin natin wala lahat. Walang AC, walang solar panels, tsaka wala ding DC. So, simple lang yung paraan doon. Alis ka na sa campsite mo. Biyahe ka na para makapag-charge ka. So, yun. Huli sa listahan natin dito sa Van Life Essential Setup ay yung tinatawag natin na water storage. Dito naman pumapasok ang napakadaming idea kasi ang gamit-gamit ko pong water storage ay DIY lang. So, ginawa ko lang ito, gawa ito sa PVC. Pero nakakaligo tayo gamit ang water storage na to. Nakakapaghugas tayo ng mga plato at nagagawa nating makapag-function kahit wala tayong CR sa loob ng van. Kaya napakahalaga ng water storage. So, I recommend kung gagawa kayo nito, dapat dalawa yan. Isang pang clean water, yung inumin natin, pang luto natin. Tapos isang pangligo natin, yung gray water na tinatawag. Ito yung pwede natin kunin sa ilog, sa mga poso-poso. Ito yung panligo natin or panghugas natin ng mga plato. At yun, napakahalaga niyan sa van life kasi hindi naman pwedeng wala ka ng hygiene eh. Hindi pwedeng hindi ka na maghugas ng plato. Hindi pwedeng hindi ka na maliligo. Well, yung pagligo kasi napakadali lang gawin ng paraan nun eh. Katulad ngayon, kita nyo yung lake na yan? Pwede na tayo maligo dyan. Sample, oh. Hindi, joke lang pala. Pointers number 6. Pang-anim na to pero isa din to sa pinakamahalagang bagay para makatipid ka pag nagva-van life. Kailangan alam mo kung paano magluto sa kalsada or sa loob ng van mo. So napakadali lang nito. Kailangan mo lang ng isang stove tapos isang lutuan. Okay na yun. So ako ang gamit ko may tatlo lang akong kaldero. Actually dalawang kaldero, isang kawali. Nakapagluto na ako sa loob ng van. Minsan sa tabi ng kalsada, minsan sa tabi ng mga campsite. Yan. So kahit sa loob ng van nakakapagluto tayo dyan. Na nakita nyo naman na yung mga video natin. Kaya isa yan. Tapos pangalawa natin doon sa pointers na to ay kailangan meron din tayong paraan para makapag-preserve ng pagkain. Ito yung ultimate hack ko na pwedeng ikwento sa inyo kasi habang nagva-van life ako dito sa Pilipinas, minsan ang nagagastos ko sa loob ng isang linggo ay zero. Alam nyo kung bakit? Madalas na-invite tayo sa mga birthday, kasal, binyag. Ang Pilipino kasi mahilig sa ganyan eh, fiesta. Tapos kapag na-imbitahan tayo ng mga tao sa mga ganyang event, may mga pa-take out yan. Yung pa-take out na yun, kung wala kang paraan para i-store yun ng mas matagal, mapapanis lang yun. Kailangan mong ubusin agad yun. Sa akin, sa sitwasyon ko, dahil may portable na freezer ako dito sa loob ng aking sasakyan, ay nagtatagal yun ng kahit isang linggo. So minsan, isang buong linggo, hindi ako gumagastos sa pagkain, kanin na lang yung niluluto ko, tapos nagpapainit ako ng ulam. I'm sure nakita nyo yan sa mga episode natin sa Guimaras, sa Iloilo, kahit sa Luzon, nakita nyo na din yan. Kaya yun, isang number 1 tip para makatipid ka sa pag-van life. Matuto kang magluto sa loob ng van, tapos matuto ka din na mag-store ng mga pagkain mo habang nagva-van life ka. So, yun. Ngayon, ano nga bang mas magandang gamitin? Isang freezer or isang cooler? At ano yung pagkakaiba nilang dalawa?
dalawa? Well, basically, eto nagamit ko sila parehas. Nung nagsisimula po kasi akong mag-van life, wala pa naman akong freezer nun eh. Ang ginagamit ko nun, cooler. Isa sa mahirap na bagay or mahirap na gawin sa cooler ay kailangan mong constantly, araw-araw or every other day, bumili ka ng yelo para magamit mo or hindi masira yung pagkain mo. Which is sa akin, napaka-hassle nun. Kasi minsan natutunaw yung yelo sa loob ng cooler tapos nabubulok yung pagkain or nasasama yung tubig dun sa pagkain na minsan hindi na pinapakinabangan. So yun yung isang disadvantage nun. Pero napakamura ng mga cooler. Ang advantage naman ng freezer, eto naman ay anytime, anywhere, iwan mo yung pagkain mo dyan. Wala kang inaalala na masisirang pagkain kasi tatakbo ng tatakbo yan 24/7. Hindi mo kailangan bumili ng yelo sa tindahan or maghanap ng yelo sa campsite. Pero ang disadvantage nito, isa yan sa mga kukonsume ng battery mo kasi kailangan 24/7 na tatakbo yan. Yung gamit-gamit ko pong freezer ay inverter naman yan kaya pwede lang din na kumbaga matipid pa din siya sa kuryente. Pero isa din sa dahilan bakit ganun kadami ang power station natin dahil kailangan nating patakbuhin yung freezer natin 24/7. So pili na lang kayo sa mga advantages. Para sa akin, kung ako magre-recommend, kung beginner ka, newbie ka, simula ka muna sa cooler para yung budget mo dalhin mo na lang sa pagsiset up ng van. Tapos kung medyo tingin mo okay ka na sa ganitong buhay, okay ka sa ganitong lifestyle, sobrang laking bagay kapag mag-upgrade ka sa isang freezer. Pero again, kailangan mo ding i-upgrade doon yung kasabay din nun, kasabay ng convenient, yung sacrifice ng konti sa battery ng iyong power station. Grabe, ang sarap pala mag-shoot pagka may cameraman ka. Nakisuyo lang po ako sa mga tao dito. Shoutout sa iyo, sir. Ayaw niya magpakita sa camera eh. Pero subscriber natin yung cameraman natin ngayon. Yun, pointers number, hindi ko na alam kasi nakalimutan ko na sa sobrang dami kong kwento sa inyo. Pero ang usapan natin ngayon is about sa toilet at sa shower. So, paano ba ako nagsi-CR habang nandito ako sa aking camper van? Eh, wala naman akong CR dito. Tsaka paano ako nakakaligo? Pag-usapan natin ngayon yan. Okay, kung katulad ng setup ko yung magiging setup nyo sa pag-van life dito sa Pilipinas, well, most probably ay wala din kayong CR. Kasi dito sa minivan ko, tingnan nyo wala naman akong CR dito eh. Saan nga ba ako magsi-CR dito? But basically, napakadami pong mga public toilets na pwede nating magamit. Most of the time, ginagamit ko talaga ang gas station bilang public CR ko. Dito ako nagje-jebs, dumudumi, at minsan naghihilamo. Tapos kapag walang gas station, pero most probably kahit saan sa Pilipinas may gas station at kung gentle enough ka lang para makiusap sa kanila, papayagan ka nilang mag-CR sa mga gas station or sa mga CR ng gas station. Pangalawang tip, kapag nasa city ka, pwede kang pumunta sa mga mall para dun mag-CR. At something na fast food, anytime, pwede ka pong mag-CR dyan. So, ganun ko sinosurvive yung aking pag-CR dito sa loob ng aking van. Pero minsan sa mga resort, pwede lang din eh. Kapag ka nasa tabing dagat ako tapos may resort, doon na din ako nakiki-CR. Kasi doon na din ako nakiki-shower kadalasan. Mostly kasi dito sa Pilipinas, mapapansin natin yung mga beach resort natin, kung pupunta ka sa dagat, most probably may malapit yan na resort, may katabihan na resort. Tapos sa resort na yon, pwede kang pumasok doon nang hindi nag-e-entrance, pwede mo silang kausapin na pwede ka bang makiligo, tapos most of the time sisingilin ka lang nila 10 pesos, 20 pesos para sa pagligo. So ganun ko na susurvive yung pagligo ko. And then syempre, yung katulad ng sabi ko sa inyo kanina, meron tayong water tank dito sa loob ng ating sasakyan, kaya nakakaligo din tayo kapag ka walang mga ganong option. So yun, mas madaming option na available na madadala mo sa loob ng iyong sasakyan kahit nang hindi mo nako-compromise yung size, mas maganda ang kalalabasan ng iyong pag-van life or yung experience mo sa pag-van life dito. Tips number, hindi ko na alam, or pointers number, hindi ko na po alam at hindi ko na matandaan, pero eto naman yung susunod. Saan nga ba tayo pwedeng matulog or mag-parking overnight dito sa ating bansang Pilipinas? Katulad ng sabi ko sa inyo, sa ibang mga bansa, may mga specific na pwede ka nang hintuan at tulugan dito. Pero dito sa ating bansang Pilipinas, napakakonti pa lang yan. Unless pupunta ka sa mga camping sites. So yan yung number 1 na pwede mong puntahan. Pero pangalawang tips ko sa inyo, pwede mo din gawin yung tinatawag na stealth camping. Dito sa ating channel, madalas nyo makikita yung stealth camping na to. Ito yung paraan kung saan hahanap ka lang ng public area para makapag-park ka, tapos dun ka na magpapalipas ng gabi. Pwede to sa mga boulevard, sa mga public area, or sa mga parking lot. Kahit nga sa simenteryo, pwede nyo tong gawin eh. Yan yung tinatawag na stealth camping. Kumbaga, hindi nila napapansin na nandun ka at may natutulog na tao dun sa lugar na yon. For example, may isang lugar na parking lot, tapos madaming mga sasakyan na nakapark doon na overnight, tapos magpapark ka lang din doon. Hindi nila alam na natutulog ka doon. Ang alam lang ng mga tao, nagpa-parking ka lang doon. So yun yung tinatawag na stealth camping, at ang daming beses ko nang nagawa yan.
Kasi most of the time, lalo kapag nasa Visayas, Mindanao ka, hindi pa nila dyan alam yung tinatawag natin na car camping. Dito kasi sa Luzon, pag pumunta ka sa isang resort, pwede mong sabihin na magka-car camping ka. Kahit hindi naman sila available for car camping, pinapayagan nila, or tent pitching, yan. So papasok din dyan yung pwede mong tulugan, mga campsite, tapos private resort or mga public resort din. So yun, napakadaming way para makatulog dito sa ating bansa legally, kasi basta pwede lang mag-parking dyan, pwede mo nang gawin ang pag-van life or pag-stealth camping sa kahit saang lugar. Itong site natin nito, public place to, public area tong pwesto natin ngayon, pero makikita nyo naman na anytime, anywhere, pwede ka lang mag-parking dito, at kahit mag-overnight ka, kahit 10 araw ka dito, walang sisingil sa'yo, wala kang babayaran, at yun yung isa sa maganda sa pag-stealth camping. Pero kapag ka sa mga private resort ka or mga campsite, syempre, everyday, nagbabayad ka dyan. Everyday may babayaran kang camping fee, which is typically 500 pesos to 700 pesos yung mga overnight parking dyan. Kaya medyo mahal yun. Isipin nyo kung 5 days ka doon, tapos 500 pesos, 2,500 yun. Yung 2,500 ko na yun, ang layo na ng mararating ko pag ginas ko yun. Kung sa mga ganitong lugar ako matutulog, di ba? So katulad ng sabi ko sa inyo, costing ang isa sa pinakamahalaga sa van life, kaya dapat ma-consider nyo lahat ng pagpaparkingan nyo. Pero I don't recommend doing that kung hindi ka pa sanay dito. Sa akin lang siguro nagwo-work yung mga ganitong stealth camping dahil sanay ako, nagbisikleta po ako sa Pilipinas ng 7 months. At kung san-san lang din ako natutulog noon, waiting shed, barangay hall, etc. Ngayon pa kaya, kung noon kinaya ko, ngayon pa kaya na may sasakyan ako, pag huminto ako, makakatulog na ako sa loob ng van. Kaya feeling ko nakabisado ko na yung pamamaraan kung saan pwedeng mag-parking at matulog dito sa ating bansa. At kung may isang advice man ako para sa inyo kung gagawin nyo for the first time yung ganitong mga bagay, ay maniwala kayo sa instinct ninyo. Kung feeling nyo hindi kayo safe sa isang lugar, umalis kayo. Pagka feeling nyo safe kayo, pwede kayong magstay doon. So trust your instinct. Number 1 yan. Kahit sinong van lifer sasabihin sa inyo yan. Tapos, pangalawa, inform nyo lagi yung pamilya ninyo kung nasan kayo. Kasi sobrang halaga niyan. So sa paraan ko, gumagamit ako ng GPS tracker. So anytime meron akong GPS tracker sa aking bag, palagi yan. Tapos sa aking sasakyan. So kahit nasan ako, pwede kong matrack yung vehicle ko kung aalis ako, or pwede din akong matrack ng pamilya ko kung nasan ako. So yun, napaka safety tips na din siguro yun, napaka practical tips. At eto naman yung mga listahan ng personal tips na pwede kong ibigay po sa inyo. Unang-una na nga dyan ay start small. Hindi mo kailangan gumastos agad ng ganitong van para magsimula. Try mo munang simulan, experience mo muna yung buhay sa ganito, tapos nun mo kasi madedetermine kung para sa ganito ka bang lifestyle. Mahirap kasi yung magsiset up ka ng sasakyan, tapos pag nakaset up ka na, parang hindi mo pala feel yung ganitong klaseng buhay, hindi mo feel yung ganitong klaseng lifestyle, kaya aayaw ka na lang, di ba? Or sayang yung magiging gastos mo. Kaya sa tingin ko, isang way para masubukan nyo ang van life or car camping, pwede kayong mag-rent muna ng mga van. Sa madami kayong makikitang for rent na van or camper van para masubukan nyo yung ganitong klaseng lifestyle. Kapag ka naranasan ninyo at tingin nyo para sa inyo to, doon na papasok yung tip number 2 ko, personal tip ko para sa inyo. Eto ay magsimula ka muna sa malapit sa inyo. Yes, hindi nyo ako kailangan gayahin kasi ako nagsimula din ako nung nagbabike ako. Dito lang din, sa malapit lang din sa amin, kung saan yung kayang abutin ng bisikleta ko lang hanggang lumayo na ako ng susunod na probinsya, hanggang eventually after 5 years ng pagbibisikleta, naikot ko na yung Pilipinas. So, di ba? Kung titignan ninyo, start small. Yun yung isa sa mga key factor para makapagsimula ka. It's better na mag-start ka ng maliit kaysa mag-invest ka ng malaki tapos hindi pala para sa'yo yung hobby na sisimulan mo. So, sayang yung pera. So, ayokong mapunta kayo sa ganung sitwasyon. Kaya, mabuti lang din na nanonood-nood kayo ng mga ganitong klaseng video dahil makakatulong to kung sakaling nagsisimula pa lang kayo. Kaya pwede na kayo mag-subscribe. Uy, kanina ka pa nanonood, subscribe ka naman. Pangalawa, gusto kong i-emphasize sa inyo na do your own research bago nyo subukan ang pagva-van life or pagka-car camping. Kasi madami akong kilala na bumili ng tent tapos camper na sila. Tapos yung tent na nabili nila, alam nyo yung mga beach tent? Yun, hanggang umulan, nabasa na sila sa loob ng kanilang tent. At mahirap mangyari sa atin yun kapag nasa actual na. Pero sabi nga nila, charge to experience. Kapag nasubukan mo, doon mo malalaman. Pero mahirap din yung ganun. I think mas maganda na mag-research muna bago magsimula. Bago bumili, tignan muna yung mga pros and cons. Napakadami niyan sa ating YouTube University.
Personal tip number 3, wag kang mag-overspend sa iyong build or sa iyong setup or sa iyong van. So, mas maganda upgrade slowly ka lang. Wag ka agad bibili ng 10 power station or 5 power station or 3 power station. Bili ka lang ng isa, tapos testingin mo kung sapat na ba yun sa'yo. Pag hindi sapat, tsaka ka mag-upgrade. Pwede mo naman yung ibenta, tapos bili ka uli ng mas maganda. Ganon din sa mga camera gears kasi yung ginawa ko. Hindi ako nag-e-spend ng mas malaki sa kaya ko. Mag-invest ka lang ng bagay na sa tingin mo pasok sa budget mo at kaya mag-function ng gamit na bibilin mo, dahil mahirap yung overspend ka sa van or sa iyong build or sa iyong setup, tapos yun nga, hindi ka masaya. Tandaan nyo na mas magandang mag-focus tayo sa kung ano yung experience na makukuha natin sa pag-van life kaysa sa kung ano yung setup natin, kaysa sa kung ano yung image natin sa kalsada or sa social media. Totoo na ang sarap tignan ng mga aesthetic na van, ng magagandang van, malalaking van, ng sobrang gandang setup, sobrang gandang mga gamit. Pero tandaan ninyo to, na mas mahalaga pa din ang experience natin sa daan, dahil yun talaga yung dahilan kung bakit tayo nagsiset up ng sasakyan or nagsiset up ng van or nagsiset up ng pang-car camping. Hindi para makita ng ibang tao na ginagawa natin ang bagay na to, hindi para makita ng ibang tao na may ganitong bagay tayo, kundi para makita natin or ma-experience natin, maranasan natin kung ano nga ba yung kaligayahan na pwedeng maidulot sa atin ng ating sasakyan. Tandaan ninyo na ang pag-van life ay hindi usapin ng setup, hindi pagandahan ng sasakyan, hindi pagandahan ng gamit sa loob ng van, kundi pasayahan ng karanasan. Ganda nung sinabi ko na yun, deserve ko naman siguro ng isang like mo. Anyways, for conclusion, feeling ko dito na matatapos itong ating van talks at iiwanan ko kayo ng mga katanungan na galing sa akin. Syempre, hindi pwedeng kayo lang yung magtatanong. Magtatanong din ako paminsan-minsan, at ito yung unang tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo ba worth it ang pag-van life sa Pilipinas? Kasi kung ako ang tatanungin, may striktong sagot ako. At siguro sasagutin ko yun sa susunod na episode. Pero kung kayo ang tatanungin base sa mga napapanood ninyo at nakikita nyo, worth it bang manirahan sa loob ng van? Pwede nyong ilagay sa comment section. Tapos ito pa yung pangalawang tanong. Sino kaya yung mga pwedeng mag-van life? Para ba to sa mga bata? Para ba to sa mga kabataan? Para sa mga young pro? Para sa may mga pamilya? Or para sa mga elders lang? Pwede nyo ding ilagay yung sagot nyo dyan sa comment section para makagather tayo ng ating data. At pangatlo, dito na ako magtatapos. Ano sa tingin nyo kung kayo ba yung magkakaroon ng pagkakataon para makapagsimula ng van life journey? Papasukin nyo ba to? Pwede nyong ilagay yung sagot nyo sa comment section. Kasi kung ako, tatanungin ako ngayon at babalik ako sa nakaraan. Few years ago, nagsimula kasi ako mag-travel sa Pilipinas. I think 15 years old ako or 16 years old ako. Naging mountaineer ako ng 3 taon. Nagbike ako ng 5 taon at 2 taon na ako sa aking camper van. Kung pababalikin ako sa mga panahon na yon, wala kasi akong babaguhin eh. Gusto kong mapagdaanan lahat yon. At ngayon, yun yung tatanungin ko sa inyo. Kung kayo ba yung magkakaroon ng pagkakataon na mag-van life, ngayon mismo sa pagkakataon na to, sa eksaktong momentong pinapanood nyo ang video ito, tingin nyo ba papasukin nyo ang van life? Yung sabihin na natin, i-set aside na natin na yung budget, may budget ka, may sasakyan ka, may oras ka. Tingin nyo papasukin nyo yung ganitong klaseng lifestyle or mananatili na lang kayo sa bahay at mag-chill? Lagay nyo yung sagot nyo sa comment section, at kung may mga katanungan pa kayo about van life, pwede nyo ding ilagay dyan, dahil dyan tayo kukuha ng mga topic natin sa susunod nating Van Talks episode. Madami pa akong mga kwento ang gustong ibahagi sa inyo, pero siguro dito na ako magtatapos sa paboritong kataga ko na this is Lem Official Outdoor na nagsasabing mabuhay ka sa paraang gusto mo. Intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high. I've been searching